Okay, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Basahin natin ng sabay-sabay hanggang verse 17 na rin. Ready, go. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So tayo po'y manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kaming muli, Panginoon, as we listen to your word. At dalayan ko po na ito po ay maging lesson na magbibigay sa amin ng kaalaman why we need to read the Bible, ano po yung pinakahalaga, Panginoon, ng Bible in our Christian life. So tulungan niyo po kami, Panginoon, at dalayan ko po na marami po mga members na patuloy na mag-desire, Panginoon, na maglumago sa kanilang pananampalataya sa inyo. And through these basic lessons, kami po, Panginoon, lahat ay makadaan sa basic lessons, Panginoon, sa discipleship. At tulungan niyo rin po, Panginoon, ang bawat isa to have a desire na mag-disciple din. Dalahin ko po, Panginoon, na magkaroon kami ng bunga as a Christian. At yung bunga na yun, Panginoon, is fruit that remains na pwede naming maging legacy someday. O somebody, Panginoon, na makikita namin dito sa church na gagamitin niyo po. At dinadalahin ko po na bawat mananampalataya ay tunay po, Panginoon, na magkaroon ng desire na i-share, Panginoon, ang inyong salita. At sila rin po, Panginoon, ay mag-grow habang sila rin po ay nag-share at nagdi-disciple ng iba. Pagpalain niyo po ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so the Bible. So pag-usapan natin, since the Bible is the most important book for us as a Christian, amen? Okay, at ang Bible dapat personally, no? If you are a new believers, desire to have a Bible. Pero kung matagal-tagal ka ng believer, dapat may personal kang Bible. Okay, may personal na Bible. Ako hindi ko na alam kung ilan ba yung Bible ko. Kasi may Bible ako sa bahay, may Bible ako sa office. Iba pa yung ginagamit ko sa preaching, iba pa yung ginagamit ko sa Bible reading. Okay? So, mahalaga kasi na yung bang at least meron kang, may Bible ka, no? Nakakaya naman sa Panginoon. Madalas na natin sinasabi na ang gaganda ng cellphone natin, ang mamahal ng cellphone natin, tapos hindi tayo makabili ng Bible. Okay, magkano lang ang Bible? Ang standard Bible na yung mga maliliit na Bible nasa 350 to 700. Tapos kapag ganito mga Bible nasa 1,000 to maganda na yung 1,500, maganda na yun. Okay? At kung gusto mo ba yung medyo mahal ng konti, 2,000, maganda na yun. Amen? Okay? So pero maganda i-desire mo. Okay, desire mo. At ibang-iba kasi na nagbabasa ka, huwag niyong pagtiyagaan yung masyadong maliit na tawag dito, masyadong maliit yung text. Yung mga iba, halatadong hindi nagbabasa kasi yung hindi niya nababasa pero may Bible siya, ang liit ng text, no? Ibig sabihin, hindi binabasa talaga. No? Mas maganda yung kayo ng Bible na yung malalaki. Okay? Pag namin, no, at tawag dito, pag pumunta kami ng Bataan, tingin kami ng Bible, ibebenta diyan sa may labo. Amen? Okay? So sino sa inyo kailangan nyo ng gusto nyo ng Bible na yung sobrang laki, yung kahit na wala kang salamin makikita mo, amen? Okay, meron akong Bible na gano'n, binigay ko kay Pastor Glinoga yung isa, pero meron pa rin ako na gano'n at yung isa binigay ko sa tatay ko, no? Okay, but pag-pray ninyo na magkaroon kayo ng personal Bible, yung magandang Bible talaga na yung ang sarap buklatin, tapos by the way, maganda yung sulatan nyo rin, no? Sulatan nyo rin. Now, pag-usapan natin, since this is the most important text, the most important book pala, no? So, we need to re-study what is the Bible, yung Bible for us as a Christian. Okay, so, ang sabi dyan sa may 2 Timothy chapter 3 verse 16, yung binasa natin kanina, 2 Timothy chapter 3 verse 16, since yan ang pinaka-text natin. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi yan, for the scripture or all scripture is given by inspiration of God. Na may didiscuss natin yan, and it is profitable for doctrine or teaching, for reproof, for correction. Nakita niyo yung word na correction? Okay? Nakita niyo maigi, no? Yung word na doctrine, yung teaching, nasa gitna ng teaching saka instruction, yung reproof saka correction. Amen? Hindi nagkataon yan, no? Tinuturuan tayo, alam na ng Panginoon once God is giving us teaching from the Word of God, alam ng Panginoon na mayroon tayong pagsuway That's why merong reproof and correction.
Tapos kapag nire-reprove tayo o kinokorek tayo ng Panginoon at bumalik tayo, papasok yung tinatawag na instruction. Okay? So paulit-ulit yan, sandwich na makikita natin na paulit-ulit. At ang pinaka-purpose why we need the Bible is, sabi dito, that the man of God may perfect, truly furnished unto all good works. So ang pinaka-layunin ng Panginoon is for us to mature, for us to grow. Okay? At hindi, ako naniniwala, hindi mag-grow ang isang tao na hindi nagbabasa ng Bible. Okay? Ang pinaka-ginagamit ng Holy Spirit, kaya maraming nagagawang Holy Spirit sa isang Kristiyano because of the Bible itself. Kung paano mo nire-respeto yung Bible, paano mo sinasapuso yung salita ng Diyos, God is working through the Holy Spirit kapag meron tayong knowledge from the Bible. Okay? At sabi nga nila, kung ang sword mo, di ba sabi sa Bible, ang sword is the Word of God. Imagine mo na makikipaglaban ka sa diablo, ang diablo marunong din sa Bible. Amen? Ano sabi ng diablo? It is written. Grabe, gumagamit din siya eh. Nung sinabi ng Panginoon, it is written, ang sabi rin ng diablo, it is written. Okay? Meron siyang kaya niyang i-twist ang Word of God. Kaya niyang kapag hindi tayo well-versed, at ang tendency is pwede tayong masway sa mga ng diablo. At kung makikipaglaban ka sa diablo, gaano kaya kahabang sword mo? Kung alam mo lang isang verse, siguro meron ka lang anong tawag doon? Hindi, yung karayom. No, makikipaglaban ka sa diablo, ng diablo ang haba ng kanyang sword, tapos sa'yo meron ka lang karayom. Buti sana kung labanan sa ilalim ng drum, pwede mo itusok-tusok yun, no? Okay? Pero yung kapag ka makikipaglaban ka, lit-lit na mo. So, anong kailangan natin mag-grow sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos? So, 12 things. Grabe, no? 12 things. Okay lang kayo? 12 things? Bilisan na natin, no? 12 things. May mga iba naman dito, some information, some is, merong mga truth na makikita natin. So first, tingnan natin, the Bible. Okay, the Bible contains 66 books. So ang tinutukoy ko dito is the King James Bible, amen? Okay, contains 66 books written about 40 human authors, over approximately 1,500 years. So tingnan nyo maigi ito, no? 66 books ito, 40 yung hindi pala human authors, sorry, no? Human writers. Paki-correct nga yan. Human writers siya na, kasi iisa lang ang author, no? Kaya iisa lang ang author, human writers. So i-correct nyo na lang diyan sa inyong sa inyong material, i-take note ko na lang, no? So 40 human writers, iisa lang ang author. God is the only author. Okay? Tawag dito, yung 40 na yan, magkakaiba ng panahon. Just imagine 1,500 years, magkakaiba sila ng panahon. Some of them hindi na nagkita physically. Hindi nagkita si Moses sa kayo mga New Testament writers. Okay? Yung mga apostles, hindi nila nakita yan. Okay? Hindi nila nakita yung mga ibang mga nagsulat katulad ni Job. Pero bakit merong isang thought? Kasi ang pinaka-author lang isa. And that is God. Okay? Ginamit lang yung mga tao na to, no? Na man of God na ginamit para isulat. Sila lang ay parang secretary. Okay? Secretary lang. At makikita natin yung center or the main focus, the main emphasis. The theme is consistently centered on God's plan of redemption of humanity or for humanity. Genesis chapter 3 verse 15. Ilalagay ko sana dyan yung mga several verses mula sa Old Testament to New Testament about talaga yung plan. Makikita mo Genesis, Leviticus, makikita mo even sa may Isaiah, hanggang sa Revelation, makikita mo yung mga verses. Pero for the sake ng dahil ito ay basic lesson, so tatlo lang ilagay natin. Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between thee and the woman. Ito yung first na makikita natin na promise kagad. And between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ito yung pangako ng Panginoon na yung seed of the woman, kaya tinawag dyan na seed of the woman is no other than the Lord Jesus Christ. Wala siyang tatay physically. Amen? Okay, kaya tinawag na seed of the woman. Tapos, makikita natin dyan yung serpent is no other than Satan.
At siya yung pinaka magbu-bruise ng head ni Satan pero ibu-bruise yung kanyang heel. Pagpapakita ito ng kung paano mapapako ang Panginoon sa cross. Kaya nga na binabasa pa lang in Genesis chapter 3 verse 15, tinawag nila yan na yung parang yung unang-unang pagpabanggit regarding sa regarding sa gospel. At makikita rin natin sa Luke chapter 19 verse 10. Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya yan ang pinaka-theme ng Bible. Of course, ang pinaka-center, ang pinaka-heart verse natin is John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So ang Bible, pag binasa mo yan, ang patuloy na makikita mo dyan kung paano masave ang tao. Kung gaano kamahal ng Diyos ang tao, kung paano niya minahal, at paano gusto niyang i-redeem ang tao mula sa kasalanan. Second, number two is the Bible is the Word of God. Okay, the Bible is the Word of God. The Bible reveals God's plan of salvation and provides all truth necessary for faith and godly living. Okay, the Bible reveals God's plan of salvation and provides all truth necessary for faith and godly living. So ang Word of God lang ang nagpapakita kung paano masave ang tao. Okay? God can use kung kayang gamitin ng Panginoon ang kanyang creation just to show how powerful He is. At pagpapakita na merong totoong Diyos. Pero para ipakita sa atin ang message of salvation, kailangan natin ang Word of God. Okay? Nakasulat sa Word of God, lahat ng kailangan natin. Kaya makikita nyo sa Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 13. Romans chapter 10 verse 13 hanggang 15 at saka verse 17. Ang sabi diyan sa may 10 verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Anong assurance natin na tayo maliligtas sa pamagitan ng pagtawag? Pero ito yung procedure na sinabi ng Panginoon, verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? So makikita natin dito na ito yung pinakalayunin ng Panginoon at makikita natin yung plano. Iba yung plano kung paano mag-start ng church, paano ipalaganap ang salita ng Diyos, kailangan i-send out yung preacher. Kailangan may mag-preach. At once na may nag-preach, then they will understand the gospel, then they will believe the gospel, then they will accept the Lord Jesus Christ. Okay? So yung procedure na yan, nakasulat sa salita ng Diyos. At the same time, habang tumatagal ang sa Christian life, sa verse 17, nakasulat din dito, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay, so yung faith natin, may strengthen natin, mag-grow tayo sa ating faith by hearing and hearing by the word of God. So very important, no? Yung Bible is the word of God, it reveals yung plan ng salvation, at the same time, yung faith natin, at para sa godly living. Number 3. Okay, number 3, the Bible was given by inspiration of God. Okay, the Bible was given by the inspiration of God, which literally means God-breathed. No? Yung word na God-breathed. Ilang beses ginamit ng Panginoon yung word na God-breathed sa Bible? Ginamit ang word na God-breathed, no? Na ginamit ng Panginoon sa dalawang yan. Una sa salita ng Diyos, saka yung sa Old Testament makikita nyo sa creation. Nung create ng Diyos ang tao. When God created the animals, every living things, ang sabi ng Panginoon, sinabi niya by His Word. He created everything by His Word. Pero pagdating sa man, ang gunong ginawa ng Panginoon, He created man by His own hand. Tapos, nagkaroon siya, nalagyan niya ng yung God breath, yung hiningahan niya, yung nostrils ng tao. That's why yung soul is a living soul. Meron tayong tinatawag na eternal soul kasi God breath yan. May buhay. Pag ang aso namatay, kahit na gaano nyo kamahal ang aso, hindi nyo makikita sa langit. Amen? Amen? Pasensya na sa mga dog lover, ha? Okay? Kahit na gaano nyo kamahal yung pusa, no? Ang pusa walang kaluluwa, no?
So only man has a living soul. Okay? Yung favorite cat, favorite dog, they do not have a living soul. Ang meron lang living soul is man. Tapos ang ginamit yung word na God breath, okay? Yung given by inspiration, yung word na given by inspiration, yung God breath na yan, is pinapakita dito na yung salita ng Diyos, galing ito mismo sa salita ng Panginoon. Galing ito mismo sa Diyos. At the same time, buhay ito. Every time you read the Bible, God will talk to you through His Word. So this is not just an ordinary book. This is not just an ordinary writings. It is a living Word. Okay? Living Word. Kaya nga kapag binabasa mo yan, magugulat ka, nag-i-speak sa'yo personally. Pag meron na ka naririnig sa preaching, isang bagay na ginagawa ko kung napapansin nyo ay most of the time pag nagpipreach ako, ayaw ko mag-preach ng walang gaanong verses. Why? Mas powerful yung Word of God kaysa yung Word ko. Okay? Sometimes ang ginagamit ko lang, pinapaliwanag ko yung pinipreach ko, pero ang pinaka-power is in the Word of God, not in the word of the preacher. Okay? That's why maganda kapag nagpipreach tayo, do not preach your opinion. Do not preach your ideas. Preach the Word of God. Preacher of the Word tayo. Kaya dapat palaging may salita ng Diyos. Okay? So sabi rin dito yung God breath na yan, so living word yan, meron tayo katulad ng living soul, ganun din ng living word. At ito ay ginagamit natin. Ano yung pinaka-purpose nito? It is profitable for doctrine. Okay? Ang pinaka-ano ng doctrine is teaching. Tinuturuan tayo. 'Di ba? Isa sa makikita natin sa Great Commission, ano yung sinabi sa Matthew chapter 28? Sa Great Commission, makikita niyo yung part ng Great Commission, Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Go ye therefore and teach all nation. Yan ay patungkol sa soul winning, sharing the gospel, then baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And thank God for the two believers na nag-obey sa water baptism kanina. Amen? Si Sister Jem saka si Brother Romel. Okay? Pero tingin sa may verse 20, pagkatapos na save at mabaptize, anong sabi sa verse 20? Teaching them to observe, gano'ng karami? All things. Grabe, no? Okay? So pag naging Christian ka pala, pag-aaralan natin buong Bible, amen? Okay, sumasanay ka na from Genesis to Revelation. Walang pinipili. Okay, wag natin sasabihin, Pastor, wag na natin pag-usapan yung Malakay. Wag na natin pag-usapan yung Revelation. Wag na natin pag-usapan yung, di ba? Hindi pwede. Bible yan the whole counsel of God. Okay? So kailangan natin pag-usapan. So this is for teaching. Pagkatapos ng teaching, we learn what is right, what is wrong. Anong tendency? Tigas ng ulo ng tao, no? Anong tendency ng tao? Gagawa pa rin tayo ng pagsuway. Okay? Every time we learn something from the Word of God. Hindi ba nahalata? Pag may mga challenge sa salita ng Diyos, madalas, kinukontra ng laman. Amen? Okay? China-challenge ng flesh. And later on, we will commit some mistakes, we will commit some sin in our life. Anong gagawin ng Panginoon? From teaching, meron tayong reproof. Yung reproof, that is parang rebuke pa lang. Yan ay parang sinasabi sa iyo, mali ang ginagawa mo. Meron pang mga bagay na parang medyo mild pa yan. But kung hindi tayo nakinig sa reproof, anong susunod? Correction. Anong correction? Yung topic natin ng umaga. Chastening or chastisement. Amen? Pag ayaw talaga nating sumunod, merong correction ng Panginoon. Then after the correction, instruction. Okay? So ang pinakano natin sa instruction is para ma-maintain natin yung ating lakad. That's why ang buhay ng Kristiyano, from learning from learning, tapos commit mistakes or sin, then corrected by God, tapos i-instruct ulit tayo. Paulit-ulit yan. Pero sana habang tumatagal, nababawasan yung reproof and correction. Amen? Kaya ganito yan Ngayon, Pastor, nung kinalaman niya sa Bible, kung yan ay nakasulat sa Bible, ibig sabihin, tanggapin natin kapag may reproof sa correction.
Pastor, pwede bang wag ka na mag-preach about correction? Pwede bang wag ka na mag-preach about reproof? Okay, what will happen kung what if lang, Lord, we will just focus sa teaching and instruction sa tingin nyo? It will be complete? Ang Bible is designed for teaching, for reproof, for correction, for instruction. Amen? Okay, so magkasama yan ha. And in that way, sabi dito, it is all that we need in order to become mature in our Christian life. Okay? So magmamature tayo kapag dinadaanan natin ito. That's why hindi tayo parang nandun sa dati nating religion na dapat yung preacher napaka-banal, no? Hindi naman yung para bang very solemn yung no, mga kapatid, no? Magmahalan lang tayo. Wag mong i-correct yung para walang away, wala na lang correction. Okay? Para walang offense, wala na lang correction. Okay? Magmahalan lang. Kapag ka nakatabi mo ganito at hindi ka questionable yung buhay nila, hayaan mo na lang. Grabe no, kapag ganun kaya ang gagawin natin, hindi na tayo church. Okay? Hindi na Bible yung hawak mo, amen? Ang Bible is, again, balik tayo dyan, dapat yan teaching, reproof, correction, and instruction. Number 4, ito yung isang promise ng Panginoon. God promised to preserve His word in all generations. Okay, we believe that God promised His word in all generations. Nilagay ko yung pinaka-text na dyan para makita nyo. Psalms 12 verse 6 to 7. The words of the Lord are pure words, okay, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Ano sabi ng Panginoon? Yung inspired word, para makita nyo rin, no? Nagkaroon tayo ng tinatawag na inspired word through the original text. In-inspire ng Panginoon yung mga writer to make yung original text. Yung original text na yan, tinatawag natin yan na autograph. Sa theology, autograph yan. Pero ang tanong ko, meron pa bang autograph ngayon? Yung talagang sinulat nila ng unang-unang panahon. Wala na. Okay? Wala na yung autograph, pero ang mga scribe, anong pinakagawain nila? They will copy. Ang tendency nila kapag naluluma na itong yung pinaka-book nila, anong gagawin dyan? Dapat i-copy yan. Ng several copies, make sure na walang mali. Tapos bago nila sirain yung luma na. Kaya wala tayong makikita na dito yung buong Bible na 66 books na preserve pa yung talagang autograph. Yung mga pinagsalinan nila from yung ginamit nila para isalin sa King James Version, that is a preserved text. Pag sinabi natin preserved text, ito na yung kinopia. Nakakuha natin? Okay? At kung ang pinaka-inspiration lang is hanggang doon lang sa may autograph, wala na tayo palang inspired word. Nakakuha nyo? At sino lang nakabasa nun? Yung mga unang... pero ang sabi ng Panginoon, thou shalt preserve them from this generation forever. Ano yung pangako ng Panginoon? Hindi man natin nakita at nahawakan at nabasa yung original na autograph. Hindi man natin nakita yung original na tinawag natin na preserved text, yung mga kinopya at mga preserved na mga pero we believe na preserve ito ng Panginoon na until sa generation natin at sa masusunod na generation, meron tayong Word of God. Okay? So pag binabasa ko tong King James Bible natin, nandito pa rin yung preserve ito ng Panginoon para mabasa natin as if para din natin binabasa yung pagkakasulat. Hindi man exactly the same yung pinaka pagkakasulat dahil iba yung Greek sa Hebrew, pero preserve ito ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo naniniwala na preserve ito ng Panginoon at meron kang sinasabing mali dito, then ibig sabihin, pwede tayo maraming pagkakamali. Okay? At hindi nagawa ng Panginoon yung isang pangako niya, that He will preserve it from generation forever. Nakukuha natin? Kaya maraming mga debate regarding sa Bible
especially sa King James, pero maniwala ka na ang Panginoon preserve niya yung kanyang word. Ako ka natin? Okay? So sabi diyan sa ano, so number 5, we believe, okay, pasok na natin yung King James, no? Bakit King James ang pinanghahawakan natin? We believe that the King James Bible is a faithful and reliable English translation that through it we may continually receive God's truth for our faith and practices. Okay, wala na tayong ibang version na gagamitin kundi ang King James Bible with 66 books without apocrypha. Okay? Kasi yung 1611 may apocrypha yan. Okay? Purified 7 times, tinanggal talaga yung apocrypha because sa canonization, nakita nila na hindi reliable yung apocrypha. Sa Catholic Church, meron pa ring apocrypha yung kanilang King James. Okay, ilang books yan. Pero tayo, yung 66 lang. Yung King James Bible na tinanggal na yung apocrypha. So, pag hinabi nating faithful and reliable, we believe na maayos ang pagkakatranslate nito. Okay, ang Panginoon, God i-allow na, tawag dito, ayusin yung prayer ng isang, nakalimutan ko na sino yung nagpray na, Lord, open the eyes of the King. At inopen ng Panginoon yung eyes ni King James para i-authorize ang pagta-translate from Greek and Hebrew sa English. And during that time, ang English is very young language. Pero matinding nito is ang mga nag-translate nito is several, tawag dito yung mga linguistic, talagang marunong sila at ilang beses inulit-ulit yan. Bawat isa sa kanila may assignment, tapos yung bawat group, meron silang certain na ulit-ulitin nilang basahin yan, then later na ipapasa sa bawat grupo at babasahin uli nila until such time na sasabihin nila okay na yung translation. Not like in other translation. Okay? Pag pinag-aralan natin to, maraming tinanggal sa ibang translation, pero mas faithful at reliable ang King James Bible. Okay? Kaya kapag bibili kayo, huwag kayong bibili ng ng ibang version. Maraming ibang version. New International Version, New American Standard Bible, meron pang tinatawag na yung sa Jehovah's Witnesses, yung New World Translation Bible. Marami silang gano'n. At huwag kayong mabibigla, yung Good News Bible, yun yung pinanggalingan ng Magandang Balita Biblia. Pati yung ginagamit natin na Tagalog, hindi siya maayos ang pagkakatranslate. Kasi galing yun sa Good News Bible at maraming nawala. The same na yan. Pagkano may pagkakataon, ipapakita natin yung regarding sa bakit King James. Ano yung mga inumit sa maraming version at makikita nyo pa rin sa King James. Ito lang, isa. Hanapin nyo ang pangalang Lucifer sa lahat na ng translation, wala. Ang Bible, ang King James Bible lang ang merong Lucifer. At yun ang pangalan ni Satan. Bago siya naging Satanas, yun ang pangalan niya nang siya ay angel. At pinalitan nila sa ibang version yung pangalang yung Lucifer, ginawa nilang morning star. At ang morning star sa Bible is no other than the Lord Jesus Christ. So doon pa lang magugulat na kayo. Okay? At marami pang mga ilang but para sa atin, the faithful, reliable English translation is King James Bible. Okay? Now, Pastor, paano yan kapag magpipreach ako sa mga Pangasinense, sa mga Ilocano, sa mga ibang dialect? Then, gamitin mo yung kanilang Bible, pero mag-preach ka pa rin sa King James, gamitin mo lang paano mo itatranslate sa kanilang language. Make sure na ang pinakanon pa rin is the King James Bible. Okay? So, tayo doon ha? Later on, magkakaroon tayo ng one Sunday na magdededicate tayo na King James. Bakit King James Bible yung ating gamit? Number 6, God is the divine author of Scripture. He is the divine author. Siya lang yung pinaka-main author. Okay? Writers lang. And using holy men, moved by the Holy Spirit to write the inspired word of God. Okay? So, yan yung sinasabi ko kanina sa may point number 1 kasi hindi ko nakita yung dapat is writer. Okay, so sabi dyan sa isa, ginamit ng Panginoon lang yung mga holy men. The only author is God Himself. Tapos yung mga men na to na ginamit ng Panginoon, they're not ordinary men. Gusto ko i-emphasize yung word na holy men. Amen?
Mga tao na sumunod sa Panginoon, moved by the Holy Spirit. Okay, tingnan niyo ang sinabi sa uh, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Balikan lang natin. All scripture is given by inspiration of God. Kanino ang galing mismo yan? Sa Diyos. So he is the author. 2 Peter chapter 1 verse 21. 2 Peter chapter 1 verse 21. Ang sabi diyan sa 2 Peter chapter 1 verse 21, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God, not just an ordinary man, not through the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So, ano sila? Ginabayan sila. Tingnan niyo to, no? Anong kagandahan nito na ginabayan sila? Tingnan niyo. May mga word. For example, si Jonah. Nung sinulat yung book of Jonah, no? Imagine mo, no? Kung ikaw yung magsusulat sa Jonah, yung First Kings, yung Kings, Chronicles, yung Chronicles, sinusulat yan sa tawag dito sa mismong kaharian. Pwedeng ipa-erase ni David ang patungkol sa kanya. Pwede niyang pagtakpan yung mga kasalanan ginawa ni David. Natanggalin sa Chronicles. Pero hindi niya magawa yun. Why? Because that is God's will. Okay? Sa dami ng sinulat ni David na psalm, o yung sinulat niya na parang prayer, bakit yung pinili ng Panginoon sa Psalms na mailagay na bahagi ng portion is, bakit inalaw ng Panginoon ng Psalms 51? Ang Psalms 51 is the prayer of David when he committed sin against Bathsheba. Ngayon, kapag yan ay will of man, hindi mo ipapakita yung bulok mo. Hindi mo ipapakita yung kasalanan mo. But it is, since that is a word of God, anong tendency, kung anong gustong isabihin ng Panginoon, yun ang sasabihin. Inalaw ng Panginoon na sabihin. Okay? Another thing, maraming sinulat si David, maraming sinulat sa Psalms, maraming sinulat sa Old Testament that even this writer, they do not know what will happen sa future. Hindi nila alam na meron silang prophecy na sinusulat. Si David, meron siyang sinusulat patungkol sa kanya. Hindi niya alam, meron siyang sinusulat as a prophecy patungkol sa Messiah. And sometimes, isang bagay na makikita nyo rin, sabi nila, hindi nila naintindihan lahat ng sinulat nila. Ilagay nyo yung sarili nyo kay John, the beloved. Nang sinulat niyang Revelation, sa tingin nyo, naintindihan lahat ni John yung sinusulat niya? Hindi niya alam kung anong mangyayari, hindi niya alam, sinusulat niya lang kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, kung anong pinapakita sa kanya, pero wala siyang totaling gaano nga nalalaman kung anong tendency na mangyayari sa future. Pero naisulat ni John ang mangyayari sa future. Si Moses, wala pa si Moses, pero naisulat ni Moses yung patungkol sa creation. Wala pa si Moses sa creation, pero bakit nasulat ni Moses yung patungkol sa creation? Why? Because they were moved by the Holy Spirit of God. Amen? Nakikita niyo yung ano? Kaya kuminsan sasabihin nila, ayaw ko maniwala dyan, salita lang ng tao yan, sulat lang ng tao yan, hindi sulat ng tao to, salita ito ng Diyos. Sinulat ito ng mga tao na holy men of God na minob ng Holy Spirit. Okay? Number 7. Okay pa ba kayo? Okay, number 7, the Word of God is our spiritual food. Okay, that nourishes our soul. Matthew chapter 4 verse 4. Kabisado na natin to, no? Sabi ng Panginoon, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Okay, so hindi lang tayo sa tinapay nabubuhay. Okay, sino sa inyo, Baptist tayo, amen? Amen? Sino sa inyo paborito pagkain? No? Baptist distinctive, amen? Okay, one of the Baptist distinctive food, no? Wala na tayong bisyo kundi yan lang. Pero ano sabi sa Bible? Talagang lakas ang amen, ano? Okay? Pero ang sabi sa Bible, we are not living just by bread alone, but by every word of God. So mahalaga na meron tayong spiritual food. Kaya nga pag hindi ka nagbabasa, you are a malnourished Christian. Okay? Maaring physically healthy ka, pero spiritually malnourished. So we need the Word of God.
Basahin natin. Mamaya meron tayong mga practical application. Another thing sa Psalms, sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as a newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So makita nyo yung word na milk. Okay, so sa bagong mananampalataya, parang kung ano yung maintindihan mo lang. Pero tandaan nyo rin gusto kong lagyan nyo rin yung word na sincere. Pag sinabi natin sincere, dalisay yan. Huwag nating palitan. No? Pag nagbabasa tayo ng Bible, do not try to twist the Word of God para i-adapt mo sa iyong lifestyle. When we are reading the Word of God, kasi sincere milk of word ito, dapat sincere, dalisay, dapat honest yan, you need to, yung pinakagawin natin is i-convert natin yung sarili natin, yung lifestyle natin from the Word of God. Okay? Huwag kang gagawa sa sobrang talino ng tao ngayon. Anong gagawin? Lahat ng ano nila, no? Tingnan niyo, alam niyo ba na may Bible na rin ng LGBT? Okay? Meron na ring Bible ng yung mga yung generation Jeje Gen Z. Hindi, meron pa sila isang word na ginagamit eh. Okay? Yung may Bible na, pag binasa niyo yung Bible, nakasulat doon, na-shock si Paul, no? Na-shock. Taglish. Tapos may yung mga word na ginamit nila doon, yung ginagamit ng mga generation na parang sabi nila, para daw mag-enjoy sila. Pero tandaan natin, kapag inaano natin yung pinaka-doctrinal thing, every word may meaning. Okay? Sino sa inyo nakakita ng program? Meron ba tayong word diyan? Meron ba tayong diyan yung tinatawag na e-sword? May e-sword ba tayo diyan? Tapos ilagay niyo dun sa King James Plus. Pag ipapakita ko sa inyo sa sa e-sword, bawat word merong specific meaning. Sa Greek word saka sa Hebrew word. Kaya meron tayong tinatawag na anong tawag doon, yung concordance. Okay? Kung meron tayong may papakita, wala, no? Pakita ko na lang sa susunod. Pero lahat yan, meron niyang, halimbawa yung sincere, anong ibig sabihin ng sincere, anong ibig sabihin ng milk, pati yung mga of the word, pati yung mga maliliit na dyan, merong meaning yan. At nakakagulat din, bawat word, marami palang, bawat word, halimbawa, yung word na faith, pag iba-iba yung number nun, ibig sabihin may iba-iba siyang emphasis. Amen? Kaya hindi natin pwedeng palitan. Okay? Tapos yung mga iba, tinitwist nila. Sabi nila, meron daw relationship si David sa si Jonathan. They are trying to twist the Bible para lang mag-fit yung kanilang lifestyle. Okay? Tapos sasabihin nila si John the Beloved, yung paghiga niya sa bosom ng Panginoon, para ibig sabihin ganun kagad, meron kagad Iniisip ko nga kapag si David saka si Jonathan lumusob, dalawa lang sila ng kanyang armor bearer eh. No? Hindi naman siya lumusob, doon na yung espada. Grabe no? Hindi ganon. Okay? Huwag nating palitan. Do not change. Ngayon, grabe, pati pastor ngayon, yung sincere word, yung sincere milk na yan, dapat sincere, talagang basahin mo talaga, honest na yung meaning. Okay, merong mga iba nagsasabi, double honor daw ang pastor. Ang double honor nila, pagka gumawa sila ng kalukuhan, natanggal lang yung isang honor. Yung honor nila bilang tao. Pero yung pagiging pastor pa rin sila. Saan nakasulat yun sa Word of God? Sa sobrang talino ba, yung bang pinapalitan na nila yung... We need to be sincere. Do not change the meaning. Do not change Make sure na every time na nagpipreach sa'yo, yun lang kung ano yung sinabi ng Word of God. Ngayon, kapag kontra yan sa'yo, if something wrong na parang kontra against your lifestyle, then you need to change your lifestyle. Huwag mong i-change yung Bible. Amen? Amen? Okay? Baka sa susunod, palitan na natin to kung ano-ano nang ilagay natin sa Bible eh.
Okay? Sincere milk of word, the sincere milk of the word. Number 8, the word of God is eternal. The word of God is eternal. We can trust every promises, okay, every promise of God because it will never change and will endure forever. Gaano katindi yung salita ng Diyos? Matthew chapter 24 verse 35. Heaven and earth shall pass away. Amen? Yung earth nga, alam natin, earth shall pass away. Alam natin yan, grabe ang init ng mundo, no? Thank God kapag may mga bulkan tayo na pumuputok, anong ibig sabihin nun? Para i-release yung heat. Alam natin yung earth natin, papangit ng papangit. Pero sabi sa Bible, even heaven will pass away. Na hindi lang yung earth, hindi lang yung mga planets, hindi lang yung stars. Even the whole heaven will pass away, but my words shall not pass away. Grabe, no? Yung word of God talaga hindi magpa-pass away. Eternal. So that's why pwede tayong magtiwala sa Diyos. Kapag may promise ang Panginoon, just cling to the promise of God. Okay? Cling to the promise of God. Number 9, the Bible is my guide in every decision, in every area of my life. Okay? Make sure na every time na may gagawin kang decision, make sure from the Word of God. Okay? And sabihin ko sa inyo to, no? Pag ang decision natin is from the Word of God, it will not be against your parents. It will not be against your authority. Why? Kapag Word of God yan, mayroong the same Spirit. Ang Holy Spirit na nag-work sa Bible, Holy Spirit na nag-work sa tao, kapag halimbawa, kung kalooban ng Panginoon, halimbawa lang magpipray kayo, meron kayong pinag-pray na isang babae, kung kalooban ng Panginoon yan, at kalooban ng Panginoon talaga para sa iyan, then meron ka mababasang salita ng Diyos. At kapag kalooban ng Panginoon, right timing, hindi magkukontra dyan yung authority. Sometimes itong ginagawa natin. Ayaw na natin, hindi na tayo nagpapaalam, pinapaalam na lang natin yung natapos na. Instead na magpaalam bago manligaw, instead na magpaalam para bago magpakasal o kaya ano na lang, Pastor, gusto lang namin ipaalam sa iyo. Kasal na kami, tapos meron na kaming 3 months expecting. Ano pinapaalam mo na lang? Kasi ang Word of God, the same Spirit na nag-work. Tingnan nyo rin to, no? Kahit ang mga magulang ninyo, lost. Okay? Irespeto nyo pa rin sila because they are your authority. At once na authority yan, tapos kalooban ng Panginoon ng isang bagay at meron kang leading at yan ay may guide mo yan because ang guide mo is the Word of God. At sinabi sa iyo ng Panginoon, by the way, pagka meron kang may sinabi ang Panginoon, mahirap kontrahin kahit sinong gustong kumontra, hindi yan makukontra if that is God's will. Pero bakit ayaw natin ipalam? Kasi alam natin, kukontrahin tayo at alam natin na hindi tayo papayagan kaya hindi tayo magpapaalam. Pero naniniwala ka ba na nag-uusap talaga ang Panginoon sa'yo? Kasi kung may pinangusap sa'yo ang Panginoon, katulad ng patungkol sa iriga, kinausap sabi ko, Lord, ikaw nang bahala po dyan. Kasi hindi ko alam kung paano natin yan, pero bahala ang Panginoon. Amen? Amen? Sunod lang tayo. Okay? Kaya kung ang practice mo, hindi ka nagpapaalam ka na lang, well, wala kang tiwala sa Bible na binabasa mo. Kasi kapag merong guide from the Word of God, every decision, every step na gagawin mo, sabihin ko sa iyo, walang makakakontra sa iyo. Kasi kalooban ng Panginoon. Amen? Bakit maraming kumukontra? Magtaka ka pag kinontra ka ng magulang mo. Magtaka ka kapag kinontra ka ng Sunday school teacher mo. Magtaka ka kapag kinontra ka ng pastor mo. Tapos lahat kumontra sa ito, sabi mo, hindi, ito ang kalooban ng Panginoon. Mag-isip-isip ka. Kasi ang kalooban ng Panginoon, pagkalooban na ng Panginoon, okay? Magugulat ka. Sasabihin mo, nagpaalam ka, nung sinabi mo, ang tagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan. Wow. Kasi kalooban na ng Panginoon eh. Amen? Meron nga dito na nagpaalam dati, sumunod lang sila sa magulang, sumunod lang. Tapos nung nagpaalam sila, matanda na kayo, dapat pakasal na kayo. Okay? Imagine mo, kapag kalooban na ng Panginoon, magugulat ka na lang eh. So every time you make a decision, either yan ay sa
sa may life partner or any decision in your life, make sure you have yung meron kang backup by the word of God. Ano sabi sa Psalms 119 verse 105? Psalms 119 verse 105? Tama ba? Parang may mali dyan. Psalms 119. Parang hindi yan yung ano. Psalms 119 verse 105. Tama ba yan nakasulat dyan, Brad? Okay. Sabi niya sa Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? So yung bawat decision mo, yung lamp unto my feet, tingnan niyo to. Yung lamp unto my feet, yung decision mo, yung pinaka-immediate decision. Yung light unto my path, yung future, yung yung malayo pa lang. Kumbaga, meron kang mga decision na kailangan mong gawin every day. May decision kang kailangan mong gawin sa isang buwan, may decision kang gagawin sa isang taon o kaya sa future pa, pero ang Panginoon, bawat decision mo, He will make sure na pwede kang i-guide ng salita ng Diyos. Okay? Psalms 37 verse 23. Ano sabi sa Psalms 37 verse 23? The steps of a good man are ordered by the Lord and He delighted in His way. So ang Panginoon na nag-guide. Number 10, we should read the Bible, we should read and meditate the Bible daily. Okay? We should read and meditate the Bible daily. Joshua chapter 1 verse 8, But this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Okay? That thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Okay? So ito na lang, number 11 and 12. Mabilisan na lang ito, no? As you read the Bible, practical application. Okay? As you read your Bible, you should ask yourself honestly na mga question na to. Pag nagbabasa ka ng Bible para maging productive, first, tanungin mo yung sarili mo, is there a command here for me? Is there a command here for me? Meron bang certain specific command na pinapagawa ang Panginoon sa'yo? Ano yung pinaka-verse sa verse na yan? Ano yung pinapagawa sa'yo? Okay? Pangalawa, is there a sin I must forsake? Habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, meron bang kasalanan na nire-reveal ang Panginoon? Okay? So ulitin ko, ang salita ng Diyos is ano yan? Yan ay living word of God. Nag-i-speak yan. Pwede niyang sabihin sa iyo kung ano yung kasalanan mo. Is there some virtue to gain? No, virtue to gain. Something na pwede mong matutunan sa mga good attitudes, mga good things na pwede mong mag-gain sa salita ng Diyos. And of course, kapag binabasa natin ito, because it is written about the Lord Jesus Christ, how is it Christ revealed here? Okay? Paanong nare-reveal ang Panginoon sa mga binabasa ko? Kasi ang pinaka-isang goal natin in reading the Word of God is to know about God Himself, to know about Christ, about the Holy Spirit, at of course, ang ating Savior. Okay? So, paano ba nare-reveal ang Diyos? So, yan yung mga several questions. Kapag meron kang pag nagbabasa ka, ilagay mo yung mga questions na yan. The number 12, last, to benefit fully from God's Word, ito yung 5 things. I think, parang rin ito doon sa, inanap ko yung sa may 5 fingers. Ano yung 5 fingers? Meron ba kayong gano'n? Yung tinuro ni Pastor Tokero yung 5 fingers yung sa Bible. Okay? Number 1, letter A, read it daily. Okay, read it daily. Set aside time each day to read your Bible. Para mabasa mo yan, you need to set aside each day. At isa, pag nagbabasa tayo ng Bible, dapat meron kayong place kung saan kayo nagbabasa ng Bible. Mahirap magbasa, katabi yung kapatid mo. Humihilik. Amen? Okay? Mahirap magbasa na yung may magdi-disturb sa'yo. Kaya maghanap ka na isang place na kung saan ka pwedeng magbasa solo. Yung time na wala ring magdi-disturb sa'yo. Para nagbabasa ka na Okay? Letter B, study it carefully. Do not just read. Read with understanding. Read with understanding. Okay? May mga iba ganito magbasa. Yung mga Bible college, alam ko na yung iba para mabasa lahat. Parang scanner ba? Yan na. Dumaan lang sa mata pero walang naintindihan.
Read with understanding. But do not pressure yourself to understand everything. Okay? Huwag mo i-pressure. Ano ba ibig sabihin nito? Pag hindi mo maintindihan, nagpasa mo muna. Okay? Kunin mo lang kung ano yung kaya mong intindihin. Okay? Ano yan habang tumatagal? Pastor, ikaw, alam mo na ba lahat sa throughout the Bible? Hindi ko pa alam. Marami pa akong bagay na pinag-aaralan. Okay? Ano yan? Unti-unti. Letter C, meditate on it. Yung word na meditate, you need to ponder. So think deeply about what God is saying and how it applies to your life. Iponder mo. Ano ba yung pinapangusap sa akin ng Panginoon? Ano ba yung pwede kong makuha dito? Ano ba yung something na pwede kong may apply sa sarili ko? Okay? Letter D is memorize it. Ito yung nawawala na sa atin. And honestly, isa rin yung sa gusto kong i-goal sa sarili ko, yung to memorize. Alam niyo yung bakit? Sino sa inyo nagpapa-memory verse? Papa-memory verse sa mga bata. Ilang beses binabanggit yung address? 2 beses. Halimbawa, John 3:16, for God so loved the world, tapos pagkatapos, John 3:16. Anong purpose? Bakit binabanggit ng 2 beses yung address? Para maalala mo yung address. Okay? Just in case makalimutan mo yung buong text na at least naalala mo yung address. Nakukuha? Kaya twice na binabanggit yung address, yung pinaka-ano niya. Then, you need to memorize it. At least mag-memorize kayo. For example, how many verses na pwede mo i-memorize? Kung ano yung kaya mo. Okay? Para ma-memorize mo yan, merong isang technique na sinabi, maglagay ka ng maliit na yung index card, isulat mo yung isang verse, tapos babasahin mo lang yan. Babasahin mo. Tapos habang tumatagal, nare-retain na sa isip mo. Okay? Para just in case. No? Halimbawa, i-memorize mo yung mga verses about sa soul winning. Para kapag nagso-soul winning ka, tapos madilim, walang reason para hindi ka pa makapag-soul winning. Pwede ka pa rin mag-recite ng verse. Okay? Letter E and last, obey it. So our goal in Bible reading, Bible study, is not merely knowledge. It is about obedience. Amen? It is about obedience. So aanin mo, ang talino mo sa Bible, marami kang alam, pero wala ka namang sinusunod. So mas magandang konti lang yung alam mo, pero sinusunod mo. Okay? So you need to obey it. Make sure to obey it. Okay? Sinulat ko na lang dyan kasi blanco naman dyan, sayang yung space. Nilagay ko na lang dyan yung book of the Old Testament saka book of the New Testament. Alam niyo yung gawin natin dyan sa book na yan? Kaya sinulat ko na rin para ma-memorize natin. Amen? Amen? Okay, basahin mo ng basahin para kapag hinanap, halimbawa, open your Bible in the book of Zephaniah. Okay? So, ilalagay natin. So, mahanap mo kagad. Okay? Sige nga, open your Bible in the book of Hezekiah. Wala pa lang Hezekiah, no? Okay? So, at least medyo napapamiliarize mo yung mga books. Okay? Sa New Testament, nandiyan din. So, i-memorize natin yan para mas madali nating hanapin. Now, maraming way talaga. May Bible na nakasulat dyan yung merong parang thumbs, yung thumbnail ba yon yung tawag doon? Na palatandaan. Pero mas maganda kung kabisado mo yung Bible mo. Amen? Okay? So, mahalaga ba yung Bible sa buhay natin? Kung mahalaga yung Bible sa buhay natin, make sure na binabasa. I-apply natin yung practical application. Read it, study it, meditate on it, memorize it, obey it. Amen? So pwede tayong tumayo lahat, magkaroon tayo ng invitation muna, then pagkatapos ito, tawagin natin si Pastor Saipil, i-dedicate nila yung kanilang baby. Okay? Tapos magkaroon tayo mamaya ng opening church para sa Alcala Baptist Church. Babiyahe kami mamayang gabi, going sa Pangasinan. Tapos sila Pastor Brother Joben, sino yung mga kasama? Pastor Rex, Brother Marlon, Missionary Irby. Tapos Missionary Marlon. Okay. Pwede. Kasama namin si Brother Marlon din. Magko-construction si Brother Marlon.
Magbubuhat ng semento. Okay? So mamaya magkaroon tayo ng special offering. But magkaroon muna tayo ng invitation. Hindi ko alam kung paano mo pinapahalaga ng Bible mo. Siguro isang ano natin dito is let's make a commitment. Lord, help me to mag-commit ka na, Lord, I want to read my Bible. Baka possibility ganito. Hindi ko lang hinuhulaan ko lang to ha. Baka may mga member pa tayo na never mo pang na-complete ang Bible reading. From Genesis to Revelation. Maaring ang galing mong magsimula, Genesis ang sipag-sipag, Exodus ang sipag, pagdating sa Leviticus ayaw na magbasa, baka hindi mo pa nabasa lahat. Why not? Ipag-pray mo na, Lord, I want to read my Bible from Genesis to Revelation. At least meron akong babasahin 1 chapter, 2 chapters, or 3 chapters a day. If you will read 3 chapters a day, you will read the Bible for the whole year. Kapag magbabasa ka ng 2 chapters a day, magiging 2 years. Kapag 1 chapter, 3 years yan. Pero at least nabasa mo. At least nabasa mo. Kaysa yung hindi mo nabasa, amen? Amen? Pero ipag-pray mo, Lord, I want to commit na magkaroon ng specific day, specific time of the day para basahin ko ang Bible. I will read it with with understanding. I will meditate on it. At every time na may gagawin kang decision, pag-pray mo rin, Lord, I want to have a decision based on your word. Amen? So hindi ko na alam kung saan tayo kinausap ng Panginoon sa basic lesson natin, but if God spoke to your heart, habang tumutugtog ating pianist, pwede tayong pumunta dito sa harapan. Siguro magkaroon kayo ng commitment for the Bible, about the Bible. Anong gagawin mo sa Bible mo? Okay? So, ipag-pray mo nga sa Panginoon na, Lord, I want to really read your Bible, your word. I want it to, mag-speak sa akin. Kayo mga preacher, pag-pray nyo na, hindi nyo lang, wag lang kayo mag-desire na mag-preach. Desire to read. Desire to study. Okay? Pag-aralan talaga natin. Because it will talk to us. Every time na babasahin mo ang Bible, hindi ka madi-discourage. Meron at merong ipapangusap sa iyong Panginoon. God is always faithful na makipag-usap sa iyo every time na babalikan mo ang kanyang word. Do not allow yourself na lumipas ang araw na hindi ka nagbabasa ng Bible. I-practice natin. If it is possible, i-memorize mo yan. You need to obey it. Ilagay mo yan sa buhay mo. Maging part ng buhay mo. Okay? Kung meron tayong bisita ngayon na wala pang katiyakan ng kaligtasan, ang Bible, ang pinaka-theme ng Bible is patungkol sa kaligtasan. At kung gusto mo magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, gusto namin i-share sa'yo mula sa salita ng Diyos. Paano mo tatanggapin si Jesus Christ? Meron ba sa atin na first-time visitor na gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas? Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Okay, meron ba sa atin? Okay, meron tayong isa. No? Kailangan ko na isang counselor. Amen. Maraming salamat. Okay, so samahan nyo yung bisita. Amen. Sama ka kay Kuya Daniel. So meron pa ba? Meron pa ba? Meron ng isa? Meron pa bang gustong tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas? Taas mo lang kanang kamay mo. Share namin sa iyo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. So we are thankful na yung first time visitor natin ay nagpahayag ng kanyang desire na malalaman ang kaligtasan. Okay, so tayo po ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat po muli kami Panginoon sa binigay niyo po na opportunity na makipakinig na inyong salita. Sa mga lessons na aming natututunan, at I pray na ito po ay maging tunay po na maging kagamit-gamit Panginoon para sa aming pagdi-disciple. Tulungan niyo po Panginoon ang bawat isa na maging sincere po kami Panginoon sa pangangaral ng inyong salita at pag-share ng inyong salita. Tulungan niyo po kami Panginoon na pag-aralan ito maigi at kayo po Panginoon ng tunay na kumilos po Panginoon na hindi po namin hayaan na masira po Panginoon o masira kami dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Tulungan niyo po kami Panginoon na ito po ang gagabay sa amin. Bigyan niyo po kami Panginoon na inyong patuloy na gabay at patuloy na pag-work niyo po Panginoon sa buhay namin. Kayo po Panginoon na nawa Panginoon ng kumilos din po na mag-grow kami, mag-mature sa aming Christian life
at kami po ay maging kagamit-gamit para sa inyong kagawain. Palain niyo pong lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen.